Wala ba? Hangad ng Healthy Philippines Alliance na mapabuti ang healthy eating habits at diet ng mga Pinoy, lalo na ng kabataan. Isang mabisang paraan ang pagpapatupad ng mandatory front-of-pack labeling o food warning labels. Isa ito sa mga mabisang panlaban sa non-communicable diseases o NCDs sa Pilipinas. Kasama na riyan ang heart disease, diabetes, cancer at chronic kidney disease. Sa sistemang ito, dapat may label sa harap ng mga pakete ng ultra-processed food and drinks. Tutukuyin nito alin ang sobra sa asukal, asin at taba na masama sa kalusugan. Ang food warning labels ay ginagamit na ng mga bansa sa Latin America mula noong 2016. Kabilang narito ang Chile, Argentina at Mexico. Simple, malinaw at praktikal ang food warning labels, kaya madaling maiintindihan ng mga mamimili. Sa isang tingin, alam mo na kung alin ang hindi mo dapat bilhin o kainin. Kapag ipinatupad din ito sa Pilipinas, mapuprotektahan ang kalusugan ng bawat pamilya. Sa palengke, grocery o sari-sari store man, kaliwat kanan ang mahahanap ng ultra-processed food o UPF. Mas kilala yan sa tawag na junk food. Nauugnay ang mga ito sa obesity, non-communicable diseases o NCDs gaya ng cancer, diabetes, sakit sa puso at bato. Ano ba ang UPF? Ayon sa NOVA Food Classification, may 4 na kategorya ng pagkain. Group 1,
Ang processed food o minimally processed food, ito ang pinaka-healthy. Ito ang natural o fresh food, gaya ng gulay, prutas, isda at karne. Group 2, processed culinary ingredients. Ito ang mga sangkap na hango sa natural o fresh food para gawing pampalasa sa pagluluto. Kasama dito ang asukal, asin, mantika at butter. Group 3, processed food. Ito ang mga gulay, prutas, isda at karne na pickled, canned at bottled na dinagdagan ng asukal, asin o mantika bilang preservative. Kasama na rin ang hamon, keso at bagong hangong tinapay. Group 4. Ito ang mga ultra-processed foods o UPF, ang pinaka-unhealthy sa lahat. Ito ang mga pagkain ng mga sangkap na halos hindi makikita sa karaniwang kusina dahil ito ay mga industrially processed ingredients. May dagdag na artificial color, flavor, preservatives at iba pang additives at dumaan sa patong-patong na proseso. Dahil dyan, ang mga UPF ay malasang-malasa kaya tila nakaka-addict kainin. Karaniwang mataas din ang mga ito sa calories, asukal, sodium at taba. Hindi mawawala dyan ang paborito mong chichirya, instant noodles, cookies, ice cream, 3-in-1 coffee, hotdog, cereals, energy drink, soft drinks at marami pang iba. Ang problema, kapag mataas ang pagkonsumo ng mga UPF, tumataas din ang risk ng pagkakaroon ng malulubhang sakit o kombinasyon ng cancer, diabetes at sakit sa puso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, madodoble ang bilang ng mga sakit na ito sa Pilipinas kung walang gagawing tugon sa mga health risk tulad ng unhealthy diet. Inirerekomenda ng mga eksperto, kumain ng natural na pagkain, mas piliin ang freshly prepared food o mga lutong bahay, limitahan ang pagkain ng processed foods at tuluyang iwasan ang pagkain ng mga ultra-processed foods. Ang ibang bansa ay nagpapatupad na ng food warning labels para tulungan ng kanilang mga mamamayan tukuyin ang unhealthy products. Kaya isinusulong ng Healthy Philippines Alliance ang isang polisiya para sa food warning labels. Mas madali mong malalaman kung alin ang dapat iwasan. Lalagyan ito ng label ang harapan ng pakete ng mga pagkain at inumin bilang babala kapag ito ay mataas sa asukal, asin o taba. Kita agad ng mga Pinoy ang banta sa kalusugan ng mga produktong ito para makaiwas sa sakit. Kaya samahan mo kaming isulong ang mga polisiyang pang-consumer protection. Dahil gusto namin, sa pagpili ng pagkain, maging wais ka para sa iyo at iyong pamilya. Nakagawian mo rin bang mamili ng soft drinks, hotdog, instant noodles, delata, 3-in-1 coffee at chichirya kapag mag-grocery? Panay ultra-processed food yan. Kulang na sa sustansya, sobra pa sa asukal, asin at taba. Ang mataas na pagkonsumo ng mga ultra-processed food nauugnay sa malnutrition. Kasama na dyan ang obesity, gayon din sa non-communicable diseases o NCDs gaya ng diabetes, cancer at sakit sa puso at bato na nakamamatay. Kaya naman sinusuportahan ng Healthy Philippines Alliance ang pagbalangkas ng isang Nutrient Profile Model o NPM para sa Pilipinas. Dapat alinsunod sa PAHO model na naaayon sa WHO Population Nutrient Intake Goals. Angkop ito para sa lahat ng uri ng populasyon sa buong mundo. Kaya angkop din para sa mga Pilipino. Ito ang gagamiting batayan para matukoy alin ng mga produktong pagkain at inuming mataas sa asukal, asin at taba na dapat iwasan. Tutukuyin din ito ang mga produktong mayroong non-sugar sweeteners, isang sangkap na ayon sa World Health Organization ay walang long-term benefit at kapag kinonsumo ng pangmatagalan ay maaaring magdulot ng type 2 diabetes at sakit sa puso. Kapag nakapagtaguyod ang Pilipinas ng wastong NPM na batay sa siyensya, magkakaroon ng tamang basihan ng mga polisiyang naglalayong mapabuti ang diet at kalusugan ng mga Pinoy, tulad ng pag-regulate ng food marketing sa mga bata, product reformulation o pagpapababa ng level ng asin, asukal o taba sa mga pre-packaged food products, pagpataw ng buwis sa mga sugar-sweetened beverages at iba pang unhealthy food, pagsigurong mas masustansya ang pagkain ipinamimigay o inihahain sa mga sakuna, feeding programs, paaralan at opisina. Pati na ang pagpapatupad ng food warning labels. Lalagyan ito ng label ang harapan ng mga pakete ng mga pagkain at inumin bilang babala kapag ito ay mataas sa asukal, asin o taba.
Kita agad ng mga Pinoy ang banta sa kalusugan ng mga produktong ito para makaiwas sa sakit. Kaya samahan mo kaming isulong ang mga polisiyang pang-consumer protection tulad ng NPM. Dahil gusto namin sa pagpili ng pagkain, maging wais ka para sa iyo at sa iyong pamilya. Ayan guys, magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kabato from Dialysis PH. Ito po ang episode natin ngayon ng Talking Kidneys. Pangalawang episode na po natin to, no? Napaka grateful natin at nasimulan natin ang ganitong programa. At syempre kasama ko po ngayon, syempre ang nag-iisa, si Admin CJ and Faith. Kamusta ba ang iyong linggo, CJ? Okay naman sir, maayos na maayos. At nung mga nakaraan nga, nag-groceries ako at ito'y related nga sa pag-usapan natin ngayon. Pero ikaw yung gusto kong tanungin. Kumusta yung linggo mo? Nako, alam nyo guys, no, ako galing ko lang sa treatment kanina. Salang ko kanina, second set. Nako, nakakapagod talaga. Alam mo naman tayo mga dialysis patient. Guys, 3 times a week, 4 hours. Kada treatment, nakakapagod. Talagang maging isang dialysis patient. Pero syempre, patuloy tayong lalaban. Yan. Patuloy tayong magpupursige kahit na may ganito tayong malubhang karamdaman. Eh syempre, lalaban tayo para sa mahal natin sa buhay at sa ating mga kapamilya. Syempre, magandang pakinggan yan, ano? Pero sir, naalala ko kasi ito nung mga panahon na to, nung nagda-dialysis nga ako, hindi lang actually 12 hours yung naubos natin sa dialysis, no? Kasama na dito yung travel time natin, mga resting time, pag panahon na uuwi tayo tapos wala tayong kalakas-lakas, di ba? Only dialysis patients know. At saka yung mga pamilya natin na nagbabantay sa atin, di ba? Like, super hassle talaga. Sobrang hirap maging pasyente. Pero alam mo guys, no, ako 15 years na nagdadialysis. Nakasanayan ko na rin, pero para sa mga bago nating mga pasyente, importanteng malaman pa rin nila ang mga kung paano i-manage yung sakit natin. Kaya ngayon guys, no, yung pag-uusapan po natin, malapit po sa puso natin at sa bituka, no? Kasi ito yung masasabi ko na malaking naging epekto nito sa buhay ko dahil kung paano ako nagkasakit, no? Madidiscuss natin yan mamaya dito sa pag-uusapan natin. Kaya guys, bago tayo magsimula guys, syempre batiin po natin ang ating mga patient members from Dialysis PH. Paki-comment po down below kung taga saan po kayo at para naman ma-shoutout natin ang ating mga kabato. Yan, syempre nandiyan ang ating si Sir Delio, nandito na. Sir Delio, isang kasama natin nakaraang first episode natin, ang PhilHealth. Yabe, napakadaming nagtanong, ang daming share, ang daming sana maging ganun din yung episode natin ngayon. Yan is shout out din sa ating mga candidates. Yan si Sir Raymond. Na bukas may session tayo, guys. Yan. So may mga i-shout out ba, CJ? Yeah, syempre gusto kong i-shout out lahat ng ating mga kasama dyan sa Dialysis PH, whether dialysis patients ka man, yung mga pamilya natin na nagbabantay sa atin, lalong-lalo na po yung mga kapwa nating Filipino na walang ka-idea sa kung anong hirap ng pagkakaroon ng chronic disease. Kaya gusto kong batiin kayo ng good evening, stay tuned talaga dito kasi marami kayong matututunan. Katulad nung nakaraang episode nga sa Yakap PhilHealth, akala ko marami na akong alam pero mas madami pala akong hindi nalalaman. Kaya Ito bago tayo mag-proceed, gusto ko munang kausapin to si Sir Ray about sa experience niya this week, no? Nabanggit natin yung dialysis, pero I'm curious. Anong dahilan ng pagkakaroon mo ng chronic kidney disease? Nako, baka maiyak ako niyan. Nako, alam nyo guys, no, isa sa advocacy na talagang pinupush ko, maipaalam sa mga tao kung ano ba yung pinag-ugatan ng aking sakit talaga. Alam nyo po, nung ako ay college student, no, alam naman, bata-bata pa tayo noon, syempre, napakahilig ko po sa mga pagkain na hindi maganda yung mga content na masasabi nating nakakasama, nakaka-harm siya sa katawan natin. Syempre, yung mga junk foods, soft drinks, inabuso ko talaga. Sobra, halos yun na yung kinakain ko na kada break, lalabas ako sa sa school, kada yun ang papunta pa lang ako sa tindahan, yung tindera, hawak-hawak niya na yung mga bibilin ko, alam niya na, kabisado niya na. Ganun talaga kalala. Kaya naman itong pag-uusapan natin ngayon, sabi nga malapit talaga sa sikmura ko dahil dito nagmula kung bakit ako nagkasakit. Yeah, totoo yan sir, Ngayon naging conscious lang tayo dito sa mga ganitong pagkain kasi may sakit na tayo. Kaya sobrang importante nitong podcast natin for tonight kasi ang tatargeting natin dito ay ang prevention.
para hindi nila Yes. maranasan yung mga naranasan natin. Ngayon, in the past few days nga, Yes, sa no. sobrang Alam nyo busy guys, ko, no, alam nyo naman ang advocacy ng Dialysis PH ngayon na nagpo-focus na tayo. Dati kasi sa support, di ba? Siyempre, awareness. Ngayon, magtututok tayo sa prevention kung saan ipapaalam natin sa mga kababayan natin kung gaano ka-importante protektahan natin yung kalusugan natin, bigyan ng oras, ng tamang kaalaman para naman hindi tayo magkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya naman, hindi na natin pag-iintayin pa ng matagal pa at sisimulan na natin tong magandang usapin nito dahil napaka-importante po nito, hindi lang po para sa ating mga may sakit, kundi po sa pangkalahatan po sa ating mga kababayan para mas kumonti na yung may sakit. Siyempre, napakahirap pong magkaroon ng sakit katulad ng pagkakaroon ng CKD, apektado yung lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya naman, CJ, ipakilala mo na kung sino makakasama natin ngayong gabi. Siyempre guys, no, mula po sa Healthy Philippine Alliance to. Yan, CJ, pakilala mo na. yes. And alam nyo ba guys, mga kabato, this is the first time na pag-uusapan natin to, kaya talagang makinig kayong mabuti. So, let's introduce our speaker, guest lecturer, Mr. Isaiah Emmanuel Sugitan, na galing na isang Philippine Registered Nutritionist Dietitian na may technical expertise in public health nutrition. Siya isang may experience sa project management, community organizing, and nutrition education. Strongly skilled in nutrition, research, communication, and advocacy work with significant experiences from both the professional and volunteer sectors. So let's welcome Sir Isaiah. Hello Yan. po. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong karangalan po sa akin po na makasama po kayo ngayong gabi at ayun po, sana po marami din po ako matutunan sa inyo dahil magiging ano po to, matututo din po ako sa inyo as much as may matututunan po kayo sa akin po. Salamat po ulit sa pag-imbita Sir Ray and Sir CJ po. Ayan, napakagaling. Si Sir Isaiah mula po sa Healthy Philippine Alliance na partner po natin pagdating sa pagpupush ng mga inisyatibo para protektahan ang kalusugan ng mga kababayan natin. Siyempre, goal natin yan na maging healthy tayong lahat para naman maiwasan na yung mga magkakaroon ng mga malalubhang karamdaman. So CJ, simulan mo nang tanungin si Sir Isaiah ng mga mga didiscuss natin ngayon para naman yung mga yung mga kabato natin dyan, matutunan kung ano yung inisyatibo na pinupush ng Dialysis PH din. Ayan. So, ito ay napakagandang topic, no? Tinatawag natin itong front of pack labeling. But before we proceed, gusto kong matanong muna yung mga viewers natin. Ilan ba yung viewers natin dyan? 100 na? Sa mga 25,000. viewers, please comment, nagbabasa ba kayo ng mga nutrient content ng mga binibili nyong pagkain? At kung hindi man kayo nagbabasa, bakit? Pwede kayong mag-comment dyan. At syempre, pwede rin kayong magtanong Comment sa later baba. on. So, yes. So, let's proceed. Sir Isaiah, pwede mo bang bigyan kami ng background kung ano yung front of pack labeling? Okay po. Sige, siguro para mas paano ko, i-share ko lang po yung screen ko po. I-share ko lang po para mas makita nyo po. No? Ito Sige po, hopefully nakikita nyo po. Pero po pag tinukoy po kasi natin ang front of pack labels po, isa po ito sa mga pamamaraan na nakikita natin sa sa lente po or sa lens po ng public health para po magkaroon po ng consumer awareness ang mga mamimili po natin sa market o sa palengke po, di ba? Marami po kasing marami po tayong mga ways na pwede po magkaroon ng front of pack label. Meron po tayo ditong Nutri-Score na nakikita nyo po dito sa may bandang gawing baba po. Meron po tayong health star rating, meron po tayong warning labels, meron po tayong traffic light, ito pong healthy choice, meron din po yung GDS, we call it, o yung guideline diet daily allowances. So, ang pinakagulang po ng front of pack labels ay kung ano po yung nakikita po ninyo sa back of pack o sa mga nutrition facts po sa likod ay dadalhin po siya sa harap para po mas madali po nating maintindihan. Kasi po, di ba, imagine nyo po, kung kayo po ay nasa palengke po o kayo po ay nasa supermarket, ano po ba ang una nyong titignan kapag kayo po ay namimili? I doubt po na ang una nyo pong titignan po, di ba, ay
yan po, di ba? Ano po bang titignan nyo, Sir CJ, Sir Ray? Ano po bang Ako, ang titingnan ko, siyempre una presyo. Oo, Siyempre alam mo yan, affordable ba napakamahal yan? ng Pasok ba sa bilihin, budget ko yan? no? Hindi ko na Nakalimutan mo natitingnan eh. yung ano. Exactly po, di ba? Presyo po ang una nating titignan. Ang kasama na po dito, siguro pwede yung brand, pwede natin titignan Yes. kasi lalo pa kung medyo maselan tayo sa mga ano natin, no, sa particular brands. So, Tsaka kung ang napasave. opo, 'di ba? Kasi syempre gusto natin na masarap po ang ihahanda natin para sa pamilya natin. Ang goal po ng front of pack labels ay para po mas madali po nating maintindihan kung ano po ba yung sustansya o yung nutrition na nandoon po sa pagkain. So kapag sinabi po, yung kasi po yung nandoon po sa likod, pwede pong medyo nakakalito po siya kasi mga numbers po yun, diba? Yung nutrition facts. And since nasabi naman na din po ni Sir CG at ni Sir Ray kanina na presyo talagang unang tinitignan, ang gusto po natin mangyari dito na hindi lang po presyo tsaka yung brand ang titignan natin. Kasama na din po yung nutrition. Kasi pag nasa harap niyo po ito, at least hindi niyo na po iintindihin pa sa likod kung ano pa po ba yung ibig sabihin ng mga number na to. Tsaka pag nakita niyo po ito, mas madali po maiintindihan para po meron po tayong an awareness kung ano po yung pwede natin bilhin at ano po yung mga pagkain po na nilalagay po natin sa ating cart bago po natin siyang iano, para doon pa lang po sa pamimili ng pagkain nakikita na po natin kung ano po yung healthy at yung medyo hindi po healthy na pagkain po. Ayun pala guys, no, makakatulong pala to para sa makapili tayo ng mas mabilis na mga pagkain na nararakot sa atin, maprotektahan yung kalusugan natin. Ganun pala ka-importante itong FOPL. So sir, tanong ko lang, no, ano bang pinakaano natin dito? Bakit kailangan natin tong FOPL na mais batas dito sa Pilipinas? Kung bakit importante ito sa mga kababayan natin? Okay po. Yan, sige. Thank you very much, Sir Ray. So siguro para maano natin to, no, gamitin ko po ito pong image na to or yung framework po natin kung bakit po ba sobrang importante po magkaroon ng front of pack label sa Pilipinas. So para lang din po sa alam po ng karamihan, ang Pilipinas po ay hindi po naiisa sa mga bansang wala pa pong FOPL, pero relatively po na medyo nahuhuli na po tayo na mandatory sa ganito. Kasi po dumadami po talaga yung mga pagkain pong mga unhealthy, particularly po yung mga matataas sa asin, mataas po sa asukal, tsaka po yung mataas sa taba. And ito po yung mga importanteng natitignan po natin bago po tayo bibili ng pagkain. Kasi po, ito po yung mga pagkain na pwede po mag-lead po sa atin sa pagkakaroon ng sakit, lalo po kung marami po natin silang kainin. So meron po tayong iba't ibang klase po ng pagkain. Meron po tayong mga unprocessed food. So ito po yung mga pagkain na kumbaga yung nutrition po niya hindi po masyadong nagalaw or yung pinakapagkakagalaw, yung pagkain po is as natural as it could get. So halimbawa po yung mga prutas, ang mga gulay, karne na yung hindi pa po napaprocess. Kasi sunod po dito meron tayong tinatawag natin mga processed culinary. So ito po yung mga dinadagdag po natin sa pagluluto. So kasama po dito yung mantika, butter, asin, pwede din po yung asukal, mga pampalasa po per se. Meron din po tayong mga processed na foods. So yung mga processed foods po naman natin, ito po yung mga pagkain po na medyo dinagdagan po ng konting asin, asukal, tsaka taba po para po mas ma-preserve po sila. So pwede pong sumama dito po yung yun po yung ilang gatas, pwede din po dito yung bagong hamong tinapay as we saw it sa video earlier. And then yung pinaka-iniiwasan po at pinaka-gusto po nating matukoy po pagdating dito ay yung mga ultra-processed foods. So yung mga ultra-processed foods po kasi, tulad po sa nakikita niyo po dito sa may gawing kaliwa sa bandang taas po, ito po yung mga pagkain po na medyo malayo na po talaga doon po sa original na state po ng pagkain. Ito po yung mga pagkain na usually po mataas po sa asin, sa taba, at saka po sa asukal. And meron po silang addictive na nature. Pag sinabi po natin addictive nature, kumbaga, ito po yung mga pagkain na hahanap-hanapin nyo. Kasi ano po siya, kumbaga, we call it hyperpalatable o ibig sabihin po, talagang nakakatakam sila. So, ito po yung mga pagkain po na, kunwari,
we call it, mas mataas po sila sa calories talaga, kaya calorie dense din po yung isang tao po dito. So pwede po kasama dito yung mga pizza, pwede po kasama dito yung cake, yung donuts, ganyan po. And then po, ang nakakatakot po kasi dito, hindi po ganun din kataas yung nutritional quality ng mga pagkain na ito. Kasi po, karaniwan po, mataas na nga po sila sa asukal, sa asin, tsaka po sa taba. Pati po sa ibang mga nutrients, medyo mababa po sila na kailangan po ng ating katawan. And ang ano po dito, dahil po nga, syempre medyo nakaka-addictive po siya kainin, hahanap-hanapin natin siya. Kapag hindi po natin na iaayon po sa tamang dami po yung pagkain, pwede po na tumaas po yung ating risk po sa pagkakaroon ng mga sakit tulad ng mga NCDs o yung mga non-communicable diseases na unfortunately po ay nagkalat na po sa atin ngayon dito sa Pilipinas. So halimbawa po ng mga NCDs po, ito po hypertension o high blood as we call it dito sa Pilipinas. Ayan, so yung mga medyo mataas pong alta presyon, baka po dahil po hindi lang po kayo nagagalit, baka po dahil din po sa kinakain po ito. Pwede din po sa diabetes, so lalo po pag medyo may sweet tooth po tayo, pag medyo makulit talaga, ayan, possible po yan. Meron din po yung iba nagkakaroon po ng cancer, gawa po na meron po silang mataas na intake po ng mga ganitong pagkain. At tapos po, syempre, kasama din natin dito yung mga kabato, may mga chronic kidney diseases, ang mga persons with CKDs. So, dahil po mataas sa asin yung mga pagkain na to. Meron din po na dahil po medyo mataas sa taba, may tinatawag po tayong NAFLD o yung tinatawag po nating non-alcoholic fatty liver disease. So, usually po kapag nakikita niyo, pag yung medyo mataba po talaga yung kinakain, minsan po, nakaka-apekto din po yun sa ating atay. And yung nakakaano po dito, hindi po natin nakikita agad na mataas pala sa asin, sa taba, at saka sa asukal ng mga ito. Kaya sobrang importante po ng pagkakaroon ng front of pack label para po makita natin agad bago pa po natin bilhin o kainin yung isang pagkain kung ano po ba yung mga matataas sa tatlong ito, sa asin, sa asukal, at sa taba, doon po sa pagkain na nakikita po natin. Ayun. Napaisip ako nun, CJ, kasi sabi ko, naku, yung palang mga kinakain ko talaga, kaya pala gustong-gusto ko, mayroon palang gano'n na meron silang ano ba tawag doon? Nakaka-addict or talagang gusto mo hahanap-hanapin mo, kaya naman pala talagang pag natikman mo na, talagang susunod-sunodin mo. So, Actually, personal experience ko din yan. Kasi napapansin ko pag nahihilig ako sa mga matatamis, lumalakas ako. Yung craving ko, ang hirap pigilan. Kaya as much as possible, hindi, no? Pero ngayon, yung mga manunod natin, alam nyo na mayroong isinusulong na ganito, na sana'y ma-approve siya. Yung front of pack, ano exactly, sir, yung pangalan ng isinusulong nating bill? Okay po. Ayan po. Kasi po kanina nakita po natin na marami pong types of front of pack labels. Pero tayo po sa Healthy Philippines Alliance, dahil po ayon din po sa mga best practices, tsaka ayon din po sa mga datos, ang talagang isinusulong po natin dito ay yung front of pack warning labels. Kasi po, according din po sa mga studies and sa mga sa mga examples po sa ibang bansa, lalo na po sa mga kapatid nating mga Latino, mga Latina, talagang nakatulong pong pagkakaroon ng warning labels na kumbaga mapababa po yung mga may sakit po sa kanila. Nakatulong din po ito para at least yung mga tao nila ay mas nakakaalam kung ano po ba yung dapat at hindi po dapat nilang kainin. And yun po yung sana po sa atin din po dito sa Pilipinas ay maisulong natin para po yung mga numbers na nakikita natin ngayon, di ba po, nakikita natin sa TV, nakikita natin sa Facebook na ang dami po nagkakasakit at sana po hindi na po dumoble pa yung numero na nakikita natin ngayon. Kaya po sana po warning labels po at talagang pang public health po o usapang health po ang front natin pag sa usapin po ito. Yun. Thank you, Sir sir. Isaiah, may tanong lang ako, no? Kasi nabasa ko na-implement na to sa iba't ibang mga bansa, no? Magbigay ka nga ng example ng bansa na naging effective ang pagkakaroon ng front of pack label at nakita sa datos na tunay na nakakatulong to para naman ma-engganyo yung mga kababayan natin na mahalaga pala ang FOPL at importante ito sa atin.
Okay po. So, ito po, for instance po, ano ko po yung, marami po kasing algorithms po, no? Pero dahil nga po gusto natin talaga na yung pinaka makakatulong po sa kalusugan ng lahat, ang gusto po natin ay yung front of pack warning label. So, una po, ang nakikita niyo po ito, so medyo ano po siya, octagon na Octagon. label. Octagon po siya. Kitang-kita siya, basang-basa. Opo, medyo ganyan po yung gusto natin mangyari. Tapos po, very distinct na siya doon pa lang sa form. So kaya po siya naging ang gusto po natin dito kasi po una sa lahat, madali po siyang basahin. Ito din po yung mga lumabas po kasi ng best practices. Dahil po ang unang bansa po actually na nagpatupad nito was Chile noong 2016. At nakita po nila na nagkaroon po ito ng significant effect sa kanilang mga kabataan, sa general population nila na mas bumaba po yung nagkakaroon po ng mga issues ng NCDs. Nagkaroon din po ng consumer awareness pagdating po sa pagkain, and at the same time mas napadali po doon sa mga tao yung pag-alam kung ano ba yung dapat at hindi dapat kainin. Kasi po, ayan po, kung makikita niyo po ito, yung front of yung warning labels po na ito, madali po siyang basahin. May mga ibang versions pa po na to na hopefully po kung kaya natin, pwede nating matagalog yan, pwedeng nagalagay na mataas sa asukal, mataas sa taba. So kumbaga, right then and there, kapag nakita niya po na nandoon pa lang siya sa harap ng kunwari nasa supermarket po ninyo, tapos makita niyo po na mataas sa taba, hindi niyo natitignan yung number pa sa likod. Kasi unfortunately, hindi naman po lahat talaga alam paano po ba i-interpret yung mga numbers na nasa likod. Kasi yun din po, inisip ko na lang din po dahil ako isa po akong nutritionist dietitian, inisip ko din po, parang paano ko po mas mapapadali pa sa mga pasyente na maintindihan yung mga number, and dito po pumapasok yung warning labels kasi kitang-kita na agad na may label agad na mataas siya sa taba. Isa pa po dito, yung mga consumers po, o tayo po bilang mga mamimili, nagkakaroon din po tayo ng understanding agad nung mga excess nutrients o yung mga we call it po as nutrients of concern. So pag sinabi po nating nutrients of concern, ito po yung mga nutrients po na kailangan nating tutukan kasi po ito po yung possible na kapag marami yung intake po, magkaroon siya ng detriment o magkaroon po siya ng masamang epekto sa ating katawan. So nangunguna na po dito si asin, sunod po si asukal, tsaka po yung taba. Tapos po, syempre po, ang maganda din dito dahil nakikita niyo po ang warning label, syempre kung makikita niyo po, hindi niyo na possible na mas hindi niyo na siya bibilhin. Kasi nakita niyo, ay mataas siya sa taba, ay mataas siya sa asin. So, kumbaga, hindi mapapaisip ka kung pwede ba kung meron ba akong ibang options pa. So, doon pa lang, tayo po ay nagkakaroon na tayo ng health-seeking behavior dahil nagiging proactive na tayo. Kasi po, yun nga po kanina nakikinig ako sa inyo, Sir Ray, Sir CJ, di ba, na yung iba sa mga nalalaman na lang natin may sakit na tayo. Yes. And yun yung gusto natin mangyari. Gusto po natin na proactive na bago pa po tayo magkaroon ng sakit, ay maiwasan na po natin yung mga ito. At yun po yung nakita po nila na mga, kumbaga proactive tayo sa pag-aalaga po ng ating kalusugan bago pa tayo magkasakit. At alam naman po natin, unfortunately, sa Pilipinas, napakamahal po na magkaroon ng sakit. At ayaw po natin na gusto po natin na laging ligtas at malusot po ang ating mga pamilya. Kaya po, ayun, sinusulong po natin ng warning labels para po mas madali na kahit sino po pwedeng basahin siya. At at the same time po, maiwasan po yung paglaganap po lalo ng mga non-communicable diseases as a whole po. Ayun. Thank you, CJ, sir. no, sa ating palang mga dialysis patient, naisip ko lang ngayon lang, malaking tulong tong FOPL, lalo na tong warning labels. Lalo na kaming mga dialysis patient, lagi naming naglalaboratories kami, tapos binabantayan namin yung electrolytes namin, na nandito yung yung sodium. Nako, alam niyo yung mga kabato natin, pag mataas ang sodium, minamanas na. Minsan, bumabagsak din ang sodium, di ba? No? So, alam natin yung mga Yes. dapat nating kainin. That is true sa mga nagdadialysis, sa mga CKD patients. Pero dahil ang pinaka-aim talaga nito is to prevent. Dahil nga dito sa Pilipinas, katulad ng nabanggit ni Sir kanina, nagbabasa ba tayo ng mga nutrient content?
Diba? Hindi ko So, yun binabasa yung yun. ano, gusto kong i-point out Naduduling lang kanina. ako dun eh. Ang lit-lit Gusto dun. gusto kong tanongin to kay Sir Isaiah kanina, ano ba yung nag-push sa inyo para isulong ito na maging batas dito sa Pilipinas? Eh, meron namang mga nutrient content yung mga pagkain. Bakit hindi mag-focus sa educating the people? Parang ganon. Mm. Ayan po. Napakagandang tanong po niyan, Sir CJ, no? Pero siguro po, bumalik tayo sa numbers natin dito sa Pilipinas. Nasa top 10 po na leading causes of death po natin, unfortunately, sa Pilipinas po, yung mga tinatawag po nating lifestyle diseases o mga non-communicable diseases. So, pag sinabi po kasi natin mga lifestyle or non-communicable diseases, ito po yung mga hindi po tayo nahahawa. And at the same time, ito po yung mga sakit na pwede naman po nating Na-acquire. iwasan. Kasi po pag sinabi kasi po kunwari po sa diabetes, 'di ba po lagi pong nasasabi namamana ko yung pagkakaroon ng diabetes o pati yung pagkakaroon ng CKD, pati ang high blood nasa lahi natin 'yan. Isang factor lang po 'yun kasi meron po tayong tinatawag po na modifiable and non-modifiable factors. Ano po bang ibig sabihin nun? Pag sinabi po nating non-modifiable, ito po yung mga hindi na po natin pwedeng ma-edit pa o hindi na natin siya magagalaw. So kunwari po, yung edad po natin, kasama po dito yung sa lahi natin kasi again, may hereditary component po ito. Pero meron naman po tayong mga modifiable factors. So ibig sabihin po, ito yung mga kontrolado pa natin. At nangunguna na po dito syempre yung ating dieta. Yung dieta po natin, napaka-importante po kasi yung karamihan po sa nga po natin, as I shared earlier, isa po sa mga leading reasons kung bakit po tumataas din yung mga nakakaroon po ng mga NCDs ay dahil naman po sa paglaganap po ng mga UPF o yung karaniwan po mga pagkain na mataas sa asin, sa asukal, tsaka po sa taba. At isa na din po dito, kasama na din dito yung lifestyle in general. So yung tamang pagtulog, yung dami ng tubig, na pwedeng maging subjective, depende po kung may sakit na. No? Pero in the preventive case, ang gusto po natin ay doon pa lang sa modifiable, hindi na natin, kumbaga, madadagdagan pa yung maayos na tayo na maganda po yung dieta natin, maganda po yung kinakain natin, maganda din po yung ating quality of life. And ayun po, right now po kasi talaga, dieta po talaga ang isa po sa mga nakikita natin. Kaya po sa Healthy Philippines Alliance, ang isa pong nakikita natin talagang paraan para po maisulong na ang bawat Pilipino po ay kumbaga meron po silang way po para ma-prevent po yung mga sakit na ito ay sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng front of pack labels po. Front of pack warning. Yan, napaka-comprehensive, ano? Pero yung katulad ng sinabi ni Sir Isaiah kanina, modifiable, no? Parang sa CKD, no? Although sabihin natin na namamana siya, alam mo na, nananalaytay na sa dugo ninyong hypertension, diabetes, CKD, pero sa pamamagitan ng tamang pagpili ng pagkain, at least pwede mong ma-prevent yung point na abot ka sa pagdadialysis. Yan. Oo, Kaya napaka-importante. sobrang helpful. Napaka-importante ko ano yung food intake natin talaga. Malaking factor po yun. Lalo na sa mga pagkakaroon ng mga sakit. Ay, alam niyo naman, masimulan lang yung sakit sa magkaroon ka ng simpleng hypertension, diabetes. Mauuwi na sa malalang sakit yun pag napabayaan. Alam naman natin, napakabilis lumala ng mga ganyang sakit. Kaya nga tayong mga dialysis patient, nakakalungkot man, pero parami po tayo ng parami. Kaya ito pong FOPL, ang front of pack label, ay napakagandang advokasya po para po isabay natin sa mga iba pang makakatulong para mapabawasan ang mga sakit ng mga kababayan natin. Lalo na guys, no, kasi nakita nyo ba yung logo kanina? Meron ba tayong picture dyan, Sir Isaiah, na kung paano siya nakalagay sa produkto? Yan, ito, di ba? Yan. Tapos, nakalagay yan nasa pinakaharap siya ng product. So, makikitang-kita siya, guys. Kahit malayo ka. So, ayan, kitang-kita siya. Tapos, isang tingin mo lang. Hindi mo na kailangan pang tingnan pa yung nutrition pack sa likod na mahirap basahin, mahirap kalkulahin. No? Pag tinignan mo kasi yun, kasi mauubos yung oras mo sa sa oras mo sa kakabasa pa or ka pa titingnan mo pa kung tama ba to or hindi. Pero ito guys, ayan, ang dali niyang makita guys, no? So, kulay black siya, octagon, tapos yan, ginawang Tagalog.
para Ayun. maintindihan talaga ng mga kababayan natin. Malaking bagay guys, no? Kasi sabi nga nito, pinupush po ito para hindi po tayo pagbawalan ng pagkain ng mga ganyan. Kundi po para alam natin din kung ano yung mga pagkain na i-intake natin. Halimbawa, meron ka ng hypertension. So, isipin, ang bilin sa'yo ni doktor, umiwas ka sa mga pagkaing matataas sa sodium. O, nakita mo ngayon yung mga pagkain na na ganito, no? Ganito, may mga sodiums na. So, alam mo na yung mga iiwasan mo. Hindi ka na maengganyo pang magkamali na yun ang kainin. Sir, Yes, at dagdag hindi po. siya time consuming. Ayun nga Sir Isaiah, sorry kasi speaking of yung visibility kasi nung label, 'di ba minsan pinipili natin yung pagkain kasi sinasabi doon mataas yung iron, tapos mataas yung vitamin C. Alam mo kung ka sa vitamin C, sige ito na lang bibilhin ko, tapos hindi mo pala alam na yung inaakala mo na healthy dahil mataas sa ganitong mga vitamins, hindi pala talaga siya healthy. Mm. Yes po. Actually, yun nga po, related po yun doon sa sasabihin ko kanina. Kasi po, ayun, isa po sa, kaya po sinusulong natin ang warning labels to be specific para po mag-push po ng product reformulation. Kasi po, Yun. titignan po natin ang datos. Ano po talaga, for instance po sa recent po na datos po ng National Nutrition Survey po, isa po sa lumabas po na top sources of iron po, kunwari ay hotdog sa mga bata po. At nakakaalarma po ito dahil mataas po sa kumbaga, if you try to look at it, children po are getting iron from ultra-processed foods. And itong mga ultra-processed foods na po ito, mataas po sila sa sodium, mataas din po sila sa taba. So, can you imagine po na yes, oo, mataas nga yung iron na nakukuha nila from that food, pero mataas din po sa asin tsaka sa taba po, di ba? So, and tapos ang nakakaano pa po dito, kung lagi po nilang kinakain. Kasi po, ayun na nga po, makikita natin na yung minsan po hindi natin nakikita na nakikita lang po natin siguro sa label, sa marketing niya na high in iron, high in vitamin A, ganun. Yun po yung nakikita. Pero yung pagiging mataas po niya sa asin, sa taba, sa asukal ay hindi po natin makikita. Yun po yung gusto pong gap na gustong tutukan po na pagkakaroon ng warning labels. Na para hindi lang po yung matataas na good nutrients na kailangan po ng pangangatawan ang makikita, pati po yung mga iniiwasan po yung mga nutrients of concern. Kasi po kahit sabihin natin na oo, may makukuha akong iron, may makukuha akong vitamin A dito, pero kung mataas naman po yung sodium, yung fat, yung sugar, magiging at risk din po tayo sa sakit. And hindi po yun yung gusto natin mangyari po, di ba? Also po, it's also one way po para po sa mga consumers natin na maging informed po tayo pag bumibili po tayo. Again po, pag nasa tayo, syempre makita lang natin, lalo po kung hindi naman po, siguro let's say, probability, let's say, biglang nutrition ang natin, ang gusto natin makita, ay wow, mataas siya sa vitamin E, mataas siya sa iron, so mas healthy siya sa akin. Pero biglang pagkatingin natin ng nutrition facts, biglang ang taas pala ng sodium, ang taas pala ng fat, ang taas pala ng asukal. So, doon naman po tayo magkakaroon po ng medyo problema po. Kaya po, ayun, importante po na magkaroon ng warning labels para yung mga ganun pong informasyon, nakikita po natin agad at hindi po nakatago po sa atin bilang mga consumers. Ayun. Yes. Kasi si Jay, na-experience ko yan, may mga product na sabihin natin, with vitamin A, B, and C. Pero yun pala, may mga mataas pala siya sa asukal, sobrang taas sa asin, na mas delikado pala. Siyempre, alam naman natin, sir, matanong ko lang, sir, kasi napansin ko, siyempre, ang mga maapektuhan nito yung industry ng food na yung mga masasabi nating mga iba't ibang kumpanya. Pero ano po ba ang priority ng bakit ba sinusulong ang FOPL? Ano yung pinaka nais natin dito? Okay po. Meron po tayo kasalukuyan po na Republic Act 11223 o ang tinatawag po nating Universal Healthcare Act. At nakasaad po dito talaga na dapat po ang pinakaunang pinapriority po ng natin ay yung kalusugan po ng lahat. And meron din po tayong tinatawag po na Universal Declaration of Human Rights at isa po sa mga signatories po dito ang Pilipinas. So pag usapin po ng karapatang pantao, pati po sa lens po of social
social justice o na para sa lahat po talaga. Pag sinabi natin kalusugan, hindi na po dapat nagiging no-brainer na po yan. Kasi po, ang napag-usapan natin dito, di ba, ano po ba ang priority natin? Priority po ba natin ang kalusugan ng lahat o yung negosyo ng iilan? Dapat po, ang pino-priority po natin, yung kalusugan ng lahat kasi po hindi naman po ang apektado lang dito ay tayo pong mga nandito po sa spasyong ito. Lahat po tayo dahil po sobrang nakikita na po natin ito sa lahat yung gantong mga pagkain po. And ang nakakatakot dito, tumataas po yung mga numbers as we speak. Meron na nga pong projection na by 2040 dodoble po yung mga numbers natin. And can you imagine po na by then magiging mataas pa po lalo yung yung cost nito sa ekonomiya natin. Nagkaroon po ng talk recently, di ba po, with PhilHealth, and napakaganda pong mapag-usapan nito kasi for CKD patients po ang package po natin for CKD under sa PhilHealth po is ang nasa cost po per person per year is nasa 1 million pesos. Yes, po yan. And can you imagine po kung dadami pa po yung mga tao na magkakaroon po ng sakit na pwede namang maiwasan in the first place. Yung pera pong iyon, pwede po natin sana magamit po sa mga programang mas magiging makabuluhan po. Pwedeng yung perang iyon, mas mapaganda pa po natin yung ating current healthcare system para matulungan po yung mga currently na may CKD. Pwede din po siyang magamit po para yung mga hindi pa po o yung pwedeng nasa borderline na ay mabigyan po ng intervention para maiwasan po sa pagkakasakit and magkaroon po ng mga preventive programs na hindi na umabot na magkaroon ng sakit yung mga tao pong at risk sa CKD, sa hypertension at diabetes. Yung pera pong ito kasi na ito, pwede natin din nagagamit din. And at the same time po, even according to literature po, pag ang tao po ay hindi may sakit, mas magkakaroon po siya ng capacity po na mas maging mas productive po pagdating sa trabaho. Kasi po aminin po natin, pag tayo po yung nagkakasakit, syempre po mas madalas po yung kakailanganin nating oras para po magpagamot, para magpahinga, gano'n. And napaka-importante po ito pag pinag-uusapan natin ito. At syempre po, isa pa po ang pinaka-importante dito, yung hirap po na madadala doon po sa ating mismong mga kababayan na may sakit na ngayon. Kasi po ang ayaw po natin mangyari is na yung hirap po na nararamdaman po ng mga pasyente natin ngayon ay madadala din po sa kanilang sa kanilang pamilya. Kasi ang bigat po, ang hirap po magkasakit ngayon sa totoo lang. At kung kaya naman po maiwasan yung mga ganito, kung meron po tayong maayos sa polisiya, maayos po na priorities pagdating po sa health po sa ating mga pwede po na yung mga numbers natin ngayon ay hindi po na maging kasing taas. Pwede po natin mapababa ito. Pero kailangan po ng tulong po nating lahat. Kaya po sana po, pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, may palaganap din po natin, mga natutunan po natin para po, mas marami po yung nakakaalam kung ano po ba yung front of pack warning labels at hindi lang po siya sa ating iilan lang po at naging it's an issue of concern not just for us in the health community but for everyone kasi health po affects everyone. Yes, tama po. Totoo po yan, personal experience namin yung mga CKD patients. At nabanggit natin madalas dito sa usapan, CKD. Pero isa lang to sa example ng mga NCDs or non-communicable diseases. Pwede ka bang magbigay ng ibang example, Sir Isaiah, ng mga sakit na yon? Tapos ilang taon usually yung mga nadadiagnose ng mga ganitong NCD? Opo. Best example na lang na mas possibly hindi nga alam na NCD ay hypertension o high blood. Pababa actually yung numbers if my memory serves me right, I think nasa around 20s meron na po tayong mga hypertensive patients. And ang hypertension po kasi isa po siya sa mga sakit na pwedeng mag-cause po o mas magiging at risk ka sa iba pang mga NCDs na tulad ng iba. Kasi po, for instance, kapag mayroon po kayong hypertension o yung high blood, mas more likely din po kayo magkaroon ng diabetes, mas likely din po kayo magkaroon ng CKD. Kumbaga, na po siya, chain reaction na po siya. And kung doon pa lang po, hindi natin siya matugunan, kumbaga magpo-progress pa po yan. Yun po yung ayaw natin mangyari. At ang isa po sa pinaka-ayaw natin mangyari is yung
nararamdaman na natin o nakikita na natin sa katawan natin yung dinadaanas po o yung parang epekto po ng sakit, tas doon pa lang po tayo magkakaroon ng action. Kasi po again, ang sinusulong po natin dito is na prevention is always better than cure. Ayaw Yun. natin na curative po tayo o a-action lang tayo kapag late na. Di ba syempre gusto natin, proactive tayo, lalo pa kalusugan yan eh. Gusto natin na healthy tayo lagi para sa pamilya, healthy tayo para sa mga taong nasa paligid natin, sa komunidad natin. At ayun, yun yung isa sa mga pamamaraan. Ayun, yun isa sa mga sakit po actually na magiging very relevant. Actually, kahit hindi nga sakit eh, sobrang relevant po na pagkakaroon ng ito. It's also one way to protect your health regardless kung may sakit ka o hindi. Ayun. Sir Asayan, matanong ko lang, no, nabanggit mo kanina may batas na sinusulong para dito. So, pwede mo ba kaming bigyan ng status update kung kamusta na yung pagsusulong nito sa Kongreso? Okay, ayun. So, kasi po, bago po sa usapin po ng front of pack label, siguro importante din na ma-define natin paano po magkakaroon ng label in the first place, di ba? So, doon po pumapasok yung isa pong kakambal ng front of pack label. Tinatawag po namin siyang the nutrient profile model. So, yung nutrient profile model po, ito po yung magtatakda kung hanggang kung ito po yung mga numbers na magiging basis po ng gobyerno po para ma-regulate po yung pagkain. So kunwari po kung sa NTM po magbe-base kung mataas na po ba siya sa asin, mataas na po ba siya sa asukal o hindi. And right now po kasi kakatapos lang po nung last February 20, nagkaroon po ng public consultation po ang National Nutrition Council para po doon sa PNPM. Actually, this has been 6 years already in the making. There have been various versions and hopefully po na magkaroon na po ng movement siya para ano talaga. And ang panawagan po natin lagi sa Healthy Philippines Alliance is na ang NTM tsaka ang front of pack label ay dapat po public health tool. Hindi po siya kumbaga parang we're using it as a way to raise the public health agenda. Kasi again, it's one way of making sure that consumers are aware kung ano po yung kanilang kinakain and at the same time lagi pong best interest ng lahat po. And also po kasi I would like to add na isa po sa mga na-mention doon talaga dahil po ang ngayon po even sa mga pag-aaral po for instance kaka-release lang last year ng UNICEF ng pag-aaral na pababa po yung mga nakakaroon po ng obesity o yung labis po na timbang. And yun po yung mga nagkakaroon ng sakit eh. Yung gusto po natin is na kung ano man po yung ginagawa natin ngayon para po sa environment natin in terms of food, ay para din po sa best interest po ng kabataan natin o ng ating mga youth. Dahil again po, pababa ang edad po na nakakasakit. Nakikita po natin sa TV yung mga CKD, sa diabetes, sa high blood. And ayaw po natin na dumami pa po yung mga batang nakakasakit. Kaya po dapat lagi natin isipin na kung ano man po yung ginagawa natin ngayon sa policy level ay para din po sa ikabubuti po ng mga kabataan tsaka po ng lahat para po hindi na lumobo pa po lalo yung mga numero na nagkakasakit. Iyon, sir. So speaking of, sabi mo nga yung itong label na to ay para dun sa mga pagkain na may mataas na asin at kanina na-present mo about sa ultra-processed food na parang lumalabas na ito yung mga tina-target ng food warning label. Tama po ba? Yes po. Yan po. At naisip ko nga kasi, nung nakaraan kasi nag-grocery ako, tapos may tinitingnan ako na sabi ko, hindi naman siya kabilang sa ultra-processed food. Pero pag binasa ko, ang taas ng asin niya. Nagpo-fall lang siya sa processed food. Pero ang taas talaga ng asin niya. So, paano to? Kasi, paano kung na-approve siya, tapos ang may mga label lang, yung mga ultra-processed food, paano yung mga processed food na mataas naman yung asin niya? Opo.
Ayan, thank you. Napakagandang tanong po nun, Sir CJ. Kaya po actually dun sa NTM po na sinusulong po natin, dapat po lahat po ng pagkain ay ma-profile. Regardless po kung ano pong, meron lang po kasi tayong mga certain conditions po na pagkain na hindi po pinoprofile ng NTM. So kasama po dito obviously yung mga pagkain po na ginagamit po for medically use. So kunwari po yung mga nutritionals po like let's say po yung sa mga yung gatas po na iniinom po ng mga CKD, yung gatas po na iniinom ng certain na mga patients, kumbaga for medicinal use po. And there are others po na hindi na po pinoprofile. Pero sa lahat po ng pre-packaged o yung mga nakapakete na po na pagkain, kailangan po ma-profile po sila. Ayun na nga po, that's exactly the point po bakit kailangan po na lahat ng pagkain ay ma-profile. Kasi paano na lang kung hindi po ma-cover siya. Kaya doon po sa NTM, importante po na ma-cover po lahat ng pagkain na nakikita natin sa market para at least, kumbaga, hindi ka magugulat na, ay, bakit wala siyang label dahil ganito pala siya, pero pagtingin mo bigla Ang sa taas. ang taas pala niya sa sodium, di ba? Ang taas pala niya sa taba, ang taas pala niya sa asukal. Kaya yun po, kailangan lahat po ng pagkain. And also, I just want to add po, kailangan po yung numbers po o yung mga labels po na magiging basis po ay kailangan po akma po siya doon po sa threshold na yung kumbaga para po talaga sa katawan. Kasi po, we also say this po kasi minsan po yung kumbaga, syempre 'di ba, yung agenda po ng iba din po agenda po nating mga health advocates. Tayo po sa health advocates, dapat po ang inaano natin is na kung hanggang ano po batay po sa siyensya, yung kakayanin lang po ng katawan. Kasi pwede po na kumbaga baka ano pa po siya isabihin na ay pwede bang hanggang ganito na parang nakikipag-negotiate ka pa pagdating sa ano, pero ang katawan mo hindi naman nakikipag-negotiate pagdating sa hanggang kailan, hanggang ano lang ba ang kaya mo na asukal. May specific na number lang siya na ayun po. Kaya again, ang call talaga natin sa NTM is ma-profile lahat ng pagkain na nakikita natin sa market, and at the same time kailangan kailangan yung pagkain na natin is or yung NTM is pang public health po talaga siya. Ayun. Ang dami nating natutunan ngayon, guys. No? Napansin ko sa mga comment natin, medyo wala pa silang mga tanong ngayon. Siguro kasi bago to sa pandinig nila. Pero guys, no, nananawagan kami na itong front of pack label, ma-disseminate natin sa mga kababayan natin, maipaalam natin. Tulungan nyo kami, guys. Magtulungan po tayo dahil ito po ay para sa kalusugan ng bawat isa. Yung tamang kaalaman tungkol sa tamang label, na sa food warning label na ilalagay sa mga kinakain natin, napaka-importante po lalo na sa mga bata, no? Sabi nga po ni Sir Isaiah kanina, no, nakikita nyo yung mga pasyente ngayon pabata ng pabata, no? Wala nang edad na pinipili pero mas dumadami pa yung mas bata. Alam niyo naman guys, yung mga bata minsan naiengganyo sila sa mga paketeng makukulay, di ba? Syempre, nadideceive sila sa ganun. At least matuturuan natin sila na pag may ganitong label o ito, wag mo masyadong kumain ng ganyan, iwasan na natin para hindi ka magkasakit. So bata pa lang maturuan na natin sila kung gaano ka-importante itong mga warning labels. Yes. So habang maaga, maiwas natin sila sa sakit. Yun, tama. Siyempre. Pero Sir Isaiah, nabanggit mo yung estado niya, no? Nandun ako sa part na pinag-uusapan na ano bang pagkain mga mapapasok dito. Ngayon, ang gusto naming malaman, ano ba kaming mga audience, advocates, ano ba yung maitutulong namin para nang sa gayon ay mapabilis din yung pag-aproba nito sa Kongreso. Ayan po, ayan. Thank you very much. Sobrang importante po no na meron tayong public health front pagdating sa ganito, no. And kailangan po kumbaga ng tulong po ng lahat para mas mapa-raise natin, mas mapalawak natin yung ating panawagan. So una po, ayun nga po, siguro i-inform natin yung mga kakilala natin at magsalita po tayo tungkol po sa UPF at ano po ba at kung bakit po importante po na ma-regulate po siya. Kasi po currently dito sa Pilipinas,
hindi po natin na-define muna kung ano ba yung UPFs and wala po tayong regulation o mga rules. So kailangan po na nagsasalita tayo kasi po marami po yung nagkakasakit pagdating dito. Pangalawa po, magkaroon po tayo ng pag-raise po ng awareness not just within us ourselves but within our respective communities po doon sa importance po ng pagkakaroon ng warning labels and yung advantages po niya. Ayun nga po, as I've shared earlier, yung front of pack warning labels in comparison po to other FOPL algorithms, ito po yung nag-show po ng best global practice pagdating po sa pag-improve po ng consumer awareness, pati po sa pag-alam po ng mga nutritional risks. And important po kasi dito, yung ma-push po natin ang industry po na ma-reformulate po yung pagkain para at least hindi po siya maging sobrang alat, sobrang tamis, tsaka sobrang mataba po. Kasi yun po talaga yung sa atin eh. Kasi lagi pong siguro sasabihin sa atin na yun naman itong mga pagkain na to, ito yung mga available sa atin, ganyan. Pero yun na nga yun nga yung pagkain na laging nakikita natin, laging available sa atin, then it's beyond our control. Then it has to be someone else who's actually making the food healthier. So paano ba gagawin yon? By lessening the salt, lessening the sugar, lessening the fat. Also, isa pa, sumali po tayo sa mga advocacy initiatives. So ang HPA po, on our way na po kami. Sana po matulungan niyo po kami pag nagkaroon po tayo ng advokasya. And then also po, lagi natin pag-usapan po yung bakit napaka-importante po na magkaroon po ng healthier food environments para sa atin. Ang healthier food environments po, hindi lang po siya issue ng mga natin pong mga may sakit, dahil siguro po yung karamihan sa atin laging naiisip na magsa-start na ako kumain ng healthy kasi may nararamdaman ako, meron akong ang sakit na, nagbe-maintenance na ako, ganun. Pero sana po isipin natin na ang pagkain po ng tama ay hindi po siya parang sa mga may sakit lamang po. Ito po ay para lalo din po sa mga wala pang sakit. Again po, isipin na lang po natin ng ganito. Gugustuhin po ba natin na magkaroon po muna tayo ng sakit, nagbe-maintenance, meron na pong gato, bago pa po natin maisip yung kalusugan natin at kumain ng healthy. Di ba po, na lang siya, parang check and balance po siya sa atin. And also po kasi, isa pa po sa mga dito, sa akin din po bilang nutritionist, sobrang importante din po na napag-uusapan po yung pagiging kambal po ng food security sa nutrition security. Lagi po kasi siguro na pag-uusapan na kailangan sapat yung pagkain natin. Yun po yung mandato kasi ng food security. Pero kailangan po na nakakambalan ito ng nutrition security. Kasi po yung nutrition security, ito po yung tumutukoy naman po na yes, meron tayong sapat na pagkain, pero ito yung pagkain na nakakapagpabigay ng tamang sustansya at tamang nutrisyon para sa ating pangangatawan. And again po, ang pagkakaroon po ng healthy food environments ay dapat po para siya sa lahat, hindi lamang po sa mga may kaya, para po sa medyo mas nakakaangat po sa atin, 'di ba, yung mga may pera. Unfortunately, yun po yung lagi sinasabi natin, 'di ba, na health is wealth, na ang pagkain ang mahal na kumain ng healthy. Pero sana po ang i-push natin sa ating pong mga nasa gobyerno, sa ating pong mga nasa Kongreso, sa Senado, na gawin po na ang pagkain po ng tama o pagkain ng healthy ay gawin din pong priority at gawin pong mas madali para po sa lahat, regardless kung mas may kaya ka o hindi. Kasi yun yung goal po natin, para at least hindi po nagkakasakit. And unfortunately po, even in the numbers right now, mas nagkakaroon po ng mga sakit yung mga kababayan po natin o mga kapwa natin Pilipino na medyo hirap po talaga sa gastusin. And I've also seen in the literature na ang mga pamilyang Pilipino ay one health catastrophe away o isang sakit lamang bago po mawala sa kanilang lahat. Kasi 'di ba, nakikita po natin na magkano po ang pagpapagamot, magkano po ang pagpapapunta sa ospital, ang haba po ng pila sa mga ospital at sa mga public hospitals. And yun po, ang karamihan po sa mga sakit nila ay pwede naman po maiwasan kung yung food environments natin ay healthy po para sa lahat. Also po, yes po. Yes sir, go ahead.
So, ayan, pag-usapan din po natin kung bakit importante po na magkaroon po ng product reformulation. So pag sinabi po natin product reformulation o food reformulation, yung pagbawas po sa asin, asukal, tsaka taba ng pagkain. Yung paggamit po kasi ng front of pack warning labels, makaka-promote din po kasi siya na mabawasan po yung mga ito para po yung mga pagkain natin ay hindi po kasing alat, taba, tsaka tamis. Kasi po, yun na nga lagi natin sinasabi na ito lang kasi yung meron kami sa, yung na-access namin ngayon. Pero again, kumbaga, yun na nga lang ina-access ng marami sa atin. Pero kailangan ba na maging ganun na lang siya? Kumbaga, kumbaga literally, social justice siya, usapin siya na social justice for all, na dapat ang mga healthy foods or yung mga pagkain na makakatulong sa ating kalusugan ay kumbaga parang available siya or parang pwede siyang ma-access ng lahat sa atin. And then lastly, makipag-dialogo din po tayo o sali po tayo sa ating mga civic procedures o sa ating mga civil society organizations. Dahil po, kasama na po yung mga kabataan. Meron po tayo sa ating mga komunidad kung kaya po natin na mapag-usapan ito sa ating mga barangay councilor, sa ating pong mga kagawad, sa ating pong mayor kung kaya po natin na humarap. Mas maganda po ito para po at least napapaalam po natin sa kanila na ito po ay isang issue na may pakialam yung mga tao po sa ating pong mga karaniwang mamamayan. Siguro po yung iba po kasi baka hindi nila nakikita. Kaya po importante na napapasabi natin to. Pwede nating i-post din po ito sa Facebook. Pwede po natin yan, ano po ba yung mga karanasan natin, yung mga paghihirap po. Pwede po natin i-post ng ito para po at least mas mapagsama-sama po natin yung ating boses, lalo po dumating na po tayo sa Kongreso po. Ayun guys, no, naku, yan pa lang pwede nating mga gawin para naman makatulong tayong isulong to. Lalo na sa community nating mga dialysis patients. Sabi ko nga guys, no, karamihan sa atin sa mga pasyente na patient members ng dialysis PH nagkaroon ng sakit dahil sa mga pagkain, sa pag-abuso ng mga pagkain. Kaya naman guys, yung mga kwento nyo, yung pag-share nyo ng kwento nyo, ng experience nyo, ng karanasan nyo, sa pagkwento nyo sa pamilya nyo, sa mga kaibigan, malaking bagay guys. Mapag-usapan to sa pamilya o mga friends nating PWD, no? Katulad ng mga PWD, pwede nyo pag-usapan to sa community nyo na bigyan sila ng tamang kaalaman tungkol sa mga food, no? Isang magandang topic 'yan. Kami sa barangay namin, CJ, nagkakaroon kami ng mga usapin. Nagtitipon kami mga PWD. So, itong front of pack label, isa to sa mga ilalapit kong dapat naming pag-usapan at tumulong kaming isulong to. So guys, may mga question tayo dito sa sa comment section, no? Sagutin muna natin, no? At least nagkaroon na. Guys, wag kayong mahihang magtanong, guys. Ito yung pagkakataon natin para mas palawakin pa natin yung kaalaman natin. Ito, question ni Sir Jem Nicor. Question po, nasaang level na po ang advocacy para po sa bill about ang front of pack warning label? And ano po ang nagiging challenge? Yun, yung challenge sa kasulukuyan. Magandang tanong. Yan. Yes po. Napakagandang tanong po niyan. Ayun po, siguro yung nasa ang stage na po siya, ayun po, meron din po tayong mga iba pong mga organisasyon na talagang nagpo-push din po ng front of pack warning labels. For HPA po, at least we're on our way din po to Congress soon to file the bill as well, hopefully. And then also, pagdating naman po doon sa mga nagiging challenges, siguro po mahirap po ang challenge po like any other bill po na ipupush po talaga ay sino po muna yung magsusuporta dito. Sino po ba talaga yung mga aliado pagdating sa kalusugan. Kasi po, isa po sa pag-usapin po natin pagdating po sa ganito ay dapat po walang conflict of interest. Pag sinabi po kasi natin conflict of interest, ito po yung, kumbaga, yung at least sa konteksto po ng front of pack labeling ay meron pong ties po o meron pong connection po sa mga industriya po na gumagawa din po ng mga ultra-processed foods. So, ayun po, sinisiyasat natin siya and mahirap din po kasi talaga kasi po
Actually, we have seen this before, pero yung mga learnings po namin from tobacco sa Healthy Philippines Alliance sa tobacco work po ay nakikita din po namin ngayon pagdating sa food. Mas mahirap lang po sigurong siyasatin sa pagkain kasi syempre laging binibring up so parang pagkain yan bakit mo kami pinagbabawalan, ganon. So, laging may ganon po siya. And then also po, pagdating po sa challenges, mahirap din po siguro pa na ayun na pagdating po dito is nililink talaga namin siya to the importance of the front of pack labels po on a public health from public health perspective. And sobrang importante po nito kasi iba-iba po ang agenda po pagdating po sa Congress, pagdating po sa Senate. Pero tayo po, kailangan po lagi nating ina-assert na ang paggamit po ng front of pack warning labels, ang goal po nito is to improve health outcomes. It's to improve the numbers and it's always grounded on the Universal Healthcare Act or RA 1123. Kasi nga complementary to And kumbaga, ang gusto din natin mangyari na ito pong mga tools na ito ay makakatulong para hindi na po tumaas yung mga numbers. So, yun po yung laging angulo natin. And siguro yun lang po yung ilan po sa mga challenges. Sa totoo lang po, I can go on so many, marami po ako masasabi sa challenges. Pero I think for the interest of time, yun po yung pwede ko pong masabi. Sana po nasagot ko po yung tanong po. Salamat po. Ayun guys. So ayan na, ganun ka-importante itong front of pack label guys kasi isang part siya ng universal healthcare no. Kung ipupush natin yung magkaroon ng prevention pagdating sa mga early detection, mga testing, dapat doon din sa pag-food intake natin. Kung sabay-sabay natin itong ipupush, at sabay-sabay siyang maipapatupad, talagang susunod healthy Pilipinas na tayo. Kaya naman guys. So may mga questions pa ba tayo? So yung iba nagbabati lang, sila Ma'am Atina, Resultan. So may friend din dito si Sir Isaiah. Meron siyang friend dito. Good evening daw po. Si Ma'am Tana na admin din natin. So CJ, ano pa ma'am gusto mong itanong kay Sir Isaiah na tungkol sa front of pack label? O kaya hindi kayo nagtatanong kanina pa binabanggit ni Sir yung sa mataas na sodium at saka yung healthy foods. Siguro later on tatanungin nyo, ano ba yung limit ng intake natin ng asin, asukal at taba at saka ano bang itsura ng healthy na pagkain? Apo. Siguro po yung itsura po ng healthy na pagkain po. So, again po, yung inaano po natin is yung mga pagkain po talaga as much as possible na may hindi po ganun karami po yung mga ingredients po no na hindi natin alam. Kasi po meron po tayong mga pagkain po talaga na as of the moment po ay marami po talaga silang mga ingredients na possibly hindi naman natin alam talaga or hindi natin ginagamit usually sa pagluluto. So, yun po yung nakikita natin sa mga ultra processed foods na yung mga ingredient list po talaga nila, karamihan ay hindi naman po na kumbaga usually ginagamit sa bahay pag nagluluto po tayo. So yun po yung iniiwasan natin na kasi po even according to studies, these also have a connect po sa pagkakaroon po ng iba pa po mga sakit. And yun po yung inaano natin. Though some may argue na it's for for food safety purposes and we do agree at to some extent, pero still ang natin is hanggang saan yung iaano natin pagdating sa ganito. Kasi mahirap nga din siya pagdating sa, mahirap din talaga siya sa atin pagdating sa katawan natin na marami na laging ganon yung nakakain natin. Ayun, so ang panawagan po natin ay po talaga kung kaya po ay piliin po natin yung mga pagkain po na minimally processed or yung mga yung mga lutong bahay kung kaya po natin bawasan. Yes po, yung mga natural. Bawasan po natin yung paggamit po ng labis-labis po na asin, asukal sa taba po sa ating pagkain po. And then also kung kaya po talaga ay maiwasan po natin yung mga UPFs po. So ito guys, may tanong si Juanito Lopega. So ito pagdating naman siguro sa pag-approach kung paano niya makakatulong siya mag-i-push to sa kanilang bayan, no? Paano po kaya approach nito sa mga municipality? So ano bang dapat pwedeng gawin nila para naman kung halimbawa gusto nilang ilapit sa LGU nila no para makatulong din sa sa pagpupush.
Mm. Siguro po dahil right now wala pa po kasi talaga tayong national framework to do this eh. Kasi mahirap din naman na ganito. Siguro ang maganda pong simulan po muna natin yung dialogo sa ating mga LGU leaders regarding kung bakit po importante ito. Some of the best practices po that other LGUs done, kunwari po sa Pasig City, meron po silang Ordinance number 20. Ayan. Po sa hindi po siya specific po to UPF pero they have the Healthy Food Marketing Regulation Ordinance. So Oh. po nila dito is nabawal po ang ang pagma-market po ng or at least yung marketing po ng unhealthy foods po to in child direct or child Ayan. spaces like schools or mga parks, ganon. So, these are like good practices. Pero kung gusto natin talaga na parang mas maging malawak ang magiging po nito, mas magiging malawak po yung sakop nito o yung saklaw, kailangan po sa national meron tayong pagsusundan eh. Kaya again po, kasi po mahirap din naman po yun na kunwari magkakaroon po tayo ng regulation for a single LGU tapos pagdating sa national pwede sa iba kasi pwedeng kunwari Mm. biglang dito sa atin biglang dito sa atin sa ating sa LGU biglang kailangan may warning labels tapos biglang katabi lang kunwari konting Wala. tabi na lang sa Marikina na nasa Quezon City na biglang may pagkain naman na may warning label. So ang gusto natin is na comprehensive siya na lahat ng areas ay saklaw. So ayun, kaya ka-importante po na meron tayong national policy. Pero at the LGU, what we can start is to really raise the dialogue, to raise the issue to our local leaders. Kung sa ating mga counselors on health and nutrition, counselors, pwede po sa ating mga kagawad, na bakit po ito ay isang issue na kailangan pong pagtuunan. Lalo po kung alam natin na marami po sa ating barangay, marami po sa ating pong purok, ganyan ang meron pong may sakit na tapos po ang marami po yung mga gantong pagkain. That's something that we can bring them. Gawin po natin na idala po natin yung datos o pakita natin sa kanila ano po yung food environment natin sa kanila para at least pag i-raise din nila ito to higher spaces, meron po silang keynote or parang meron silang mga key informants o yung mga key information na madadala mula po sa ating mga komunidad papunta po sa higher jurisdiction po. Ako may isasagot dyan eh. Opo, Ah, opo. Actually, ang dapat mong tanungin ay si Sir Ray. I mean, it's just a suggestion. Sir Ray, ano bang ginagawa mo na lumalapit ka sa LGU natin? Kasi ilang beses na, di ba, nagdi-discuss ka, may mga kausap Oo. ka sa LGU para maipaabot din yung advocacy natin. Alam nyo guys, no, isa sa mga ginagawa ko noon pa bago pa ako mag-start sa Dialysis PH, talagang active ako makipag-usap sa mga natin, sa mga sa LGU. Kasi diyan ko sinimulan yung advocacy ko eh. Pinaalam ko sa kanila kung gaano kahalaga magkaroon ng tamang pagkain. Kasi ako nga sabi ko, nung nagkasakit ako dahil sa mga malalang pag-abuso ng mga ganyang pagkain. So, nung nagkaroon kami ng mga usapang bayan o tinatawag nating mga meetings na gano'n, town hall meetings, talagang aktibo akong na-initiate ko. Pagdating sa usapin sa ganyan, pinapaalam ko talaga sa kanila. Importanteng malaman niya, katulad nga nung sabi ni Sir Isaiah sa Pasig, no, na kung napatupad yun dun sa LGU ng Pasig, malamang pwede rin tong ipatupad sa ibang lugar. At ang pinakamaganda, in national level, guys, maipatupad tong FOPL para lahat tayo. Dahil karapatan po natin na malaman kung ano po yung kinakain natin, kung ano yung laman ng mga kinakain natin. Kaya naman guys, tulungan nyo kaming isulong ang FOPL, ang front of pack label, kasama ang Healthy Philippine Alliance. Kaya CJ, ikaw ba handa ka na bang tumulong din? Si CJ guys, no? Si CJ Enpet ay isang content creator, guys. Siyempre, kung mga nakapalo kayo dyan, lalo na pagdating sa mga, isasama mo na ba to sa advocacy mo, sa mga topics na gagawan mo ng content? Siyempre. Kasi talagang sinusulong natin yung prevention. Maalala mo, yakap nung nakaraan ngayon. Ito rin, it's all about prevention. Kasi tayo sa Dialysis PH, ayaw nating maranasan yan nung mga mahal natin sa buhay, ng mga kaibigan natin, yung mga taong wala pang sakit. Kaya, malakas din yung campaign natin yan. Yan. Kaya naman guys, no, pwede nyo ring i-search #ProjectCan. So lalabas yung mga content ng iba't iba pa mo naming mga candidates. Yan po ang Project Kidney Health Advocates Network na pinupush po ng Dialysis PH ngayon.
bukas po meron kaming workshop. Nandiyan po kami para i-improve at magkaroon ng health literacy ang ating mga kababayan. Kaya guys, nagpapasalamat po kami sa Healthy Philippine Alliance sa pagbahagi po ng napakahalagang topic na ito. Ito, may habol pang tanong. Pero itong tanong na to mula sa isang admin natin. Kasi nalaman niya yung kasama natin ngayon, nutritionist dietitian, no? Kaya tinatanong niya, "Sir, ano daw po ba ang mantika na pinaka-healthy?" Ayan, we get this a lot. We get this a lot. Pero ang ano po natin talaga, siguro po pagdating po sa mantika, iwasan po natin yung mga saturated, yun po yung tinatawag na saturated po kasi ito po yung mas nakakapagpabara actually po or ano po pag sinabi kasi pag sinabi po nating saturated fat or yung mga saturated oils po, ito po usually ay nanggagaling po sa mga animal sources, ganun po. So, usually po, tapos po ito po usually yung mga saturated po, ito po kasi karaniwan yung mga, yung kaya po nilang maging solid o kaya po nilang maging solid po pagdating sa pag nasa room temperature lang po sila. So karaniwan po nito kunwari po medyo mataas po sa saturated oils po. Tapos sa saturated oils ko halimbawa po yung coconut oil, ganyan po. Butter can be high po. Pero po kasi yung kami po ang mas i-recommend po namin lagi po yung mga unsaturated oil. So ito po naman kasi usually mas liquid po sila kapag nasa po sa room temperature lang po or pag hindi po nilagay sa ref. Tapos po usually po ito po yung mas healthy po para sa atin. So ilang po sa mga halimbawa po ng mga unsaturated oils po, halimbawa po dito ay canola oil. Canola oil po, kung bibili po kayo sa palengke o sa inyo pong sa supermarket, make sure po na tignan niyo po kung canola oil po siya. Medyo may kamahalan po pero yung iba po ginagamit po olive oil. Ayan po, medyo may kamahalan po siya. Pero po mag-ingat lang po kapag ginagamit po olive oil kasi medyo mabilis po siyang uminit. So kumbaga mabilis po siyang umusok. So pag mabilis umusok kasi hindi po din siya para pang deep frying, di ba? So ayun po, canola oil generally po or avocado oil, yun po yung ilan po sa mga mas healthier options po. Pagdating naman po sa mga yung mga mga unhealthy, usually po yung mga pinagmantikaan po ng baboy, pinagmantikaan po ng baka, yun po, iwasan po natin gamitin ng mga ito. Mas mataas po sila sa saturated. Palm oil po actually, it's also an unsaturated. Coconut oil, it's also saturated pala. So, mga medyo mas hindi po healthy yung mga ito. So, sana po nasagot ko po yung tanong. And ayun po, hindi po magme-mention ng brand pero make sure lang po tignan niyo po yung type of oil kapag nandoon po sa supermarket po before kayo bibili po. So make sure po it's either canola, avocado or olive oil po. Yun po yung mga generally mas healthier options po. Yun. May reality. Sir, ibig sabihin yung oil na yun, magkakaroon, kunyari, di ba, nabanggit mo, high in saturated fats, magkakaroon din siya ng front of pack label. Yung oil. Yung oil mismo. Yung oil po actually, sir, it's part of one of the hindi po siya, kasama po siya doon sa mga exclusions po kasi it's part of kasi panluto siya. Panluto po. So yun po. Meron po tayong mga exclusions po pagdating doon sa NPM na tinawag po natin. Yun. Thank you daw mula kay Achilles. No, proud na nabanggit ang kanyang lungsod. Proud Pasigueño. Yes. May realization ako dyan eh. Akala ko yung coconut oil ay healthy. Kaya hindi ko pinipili yung palm oil. So ngayon alam ko na. Opo. Ayan. Yun. Ayan guys, napakabilis naman ang oras guys. Nakaisat kalahating oras na tayo. At syempre, CJ, bigyan mo nga tayo ng ng mga key takeaways na na natutunan natin ngayon. So ano ba yung mga pasok na bagong learnings mo na isasama mo sa mga topics mo?
Siyempre, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng FOPWL dito sa atin, una dahil kadamihan sa atin hindi nagbabasa. Personally, ako hindi talaga nagbabasa at hindi ako marunong magbasa kasi may per serving yung ano, di ba? Like, mathematician yarn, babasahin mo ng gano'n. And yung mga kagandahan na nangyari dun sa ibang bansa na ipinatupad yung Chile. So, hindi naman tayo yung first time na mag-experiment nito. Actually, susunod lang tayo sa yapak ng ibang bansa na gumawa na nito. Sir, ano nga yung mga benefits nun, naging benefits nun dun sa mga bansa na nagpatupad na nito? Opo, ayun. Isa po sa naging benefits po ay bumaba po yung pagkakaroon ng NCD sa kanila. So yung mga may mga high blood, may diabetes, medyo mas bumaba po siya. And at the same time po, mas naging maalam sila sa pagpili po ng pagkain na dapat kakainin at hindi po dapat kakainin. Kasi yun po right now ang medyo mahirap po sa atin alamin, di ba? Ano ba yung mga pagkain mataas sa salt, sa sugar tsaka sa fat. So hopefully po ma-replicate natin siya. And yes po, agree ako dun Sir CJ kasi these are already best practices from other countries. So hindi tayo nag-experiment na bago lang siya sa atin. Kaya po the more na mas may merit na gayahin natin sila. And ayun po, kumbaga parang mas maano natin na hindi to ano and at the same time it's also to help yung mga kababayan natin, mga kapwa natin Pilipino para sa kalusugan nila. Kung talagang seryoso tayo na gusto natin pababain yung mga numbers, gusto natin na talagang ituloy yung front natin ng Universal Healthcare Act, gawin natin na universal ang healthcare bago pa dumating sa ospital ang mga tao. Ayun guys, no. Kaya naman guys, napaka-importante ng FOPL. Kaya pag guys, itong videos natin, i-share nyo po, tulungan nyo kami. At pag share nyo, wag nyong kalimutan ng lagyan ng hashtag FOPL, hashtag food warning label, hashtag dapat may babala, at hashtag Project Can. Siyempre, isang part po ito ng ating Project Kidney Health Advocates Network. Kaya Sir Isaiah, last message po sa ating mga viewers bago po tayo magpaalam. Ayan po, sa mga ano po natin, mga nanood po, maraming salamat po sa pagtutok po sa dito po sa ating Talking Kidneys. Sana po marami po tayong natutunan, lalo po sa front of pack labels at kung bakit sobrang importante po na mapag-usapan ito. At sana din po ay makasama po namin kayo sa pagsusulong po ng universal healthcare sa pamamagitan po ng front of pack label. Again po, front of pack warning labels, ang call po natin lagi dapat po ay lagi pong mauna lagi ang kalusugan bago ang lahat. Gusto po natin na healthy po muna ang ating mga kapwa Pilipino bago po tayo. Kumbaga, kasi po it's very vital pagdating po sa ating pagdating sa usapin po ng pag-develop po ng ating bansa. Kung gusto po talaga natin na mas lalong maging umasenso o umunlad ang ating bansa, magsimula po muna tayo sa ating kalusugan. At ang one way po to do that po is isulong po natin ang front of pack warning labels. Ayan po. At lagi po, let's also make sure po that let's always to make sure to be healthy po. At ayun po, sana po makasama po namin kayo sa sa mga advocacy work po. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po Sir Isaiah sa mga bagong kaalaman na natutunan namin ngayon na napakahalaga kasi pagiging part ito ng aming advocacy. Kaya guys, no, sa susunod na episode ng Talking Kidneys, abangan nyo guys kasi makakasama naman natin tungkol naman sa CKD. Alam naman natin marami nag-aabang pag ito ang usapin natin tungkol sa chronic kidney disease at makakasama natin walang iba kundi ang ating Doc Hello Kidneys, Doc Carlo Trinidad. Kaya maraming salamat po Sir Isaiah. So CJ, last message. Thank you sir sa pagpaunlak nito. Siyempre, pangako namin yan sa Dialysis PH na kami makikipagtulungan talaga na may sulong to for prevention. And syempre, Sir Ray, see you again sa Talking Kidneys, everyone. Sa kalusugan mo, kwento natin. Yan. Maraming salamat guys. Syempre, we would like to thank our sponsors or supported by Boehringer Ingelheim. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Project Kidney Health Advocates Network dahil po sa inyong pagtulong sa amin nabuo po ang inisyatibong ito. Patuloy po kaming
magpupursige para po maipaalam sa inyo ang tamang kaalaman para maprotektahan ang inyong kalusugan. Kaya guys, good night po. Happy Saturday, bukas Family Day, Sunday. Live din po pala ngayon ang Psoriasis Philippines. No? Pagkatapos yung manood nito dahil ngayon po ay Rare Disease Day. Tama ba? Rare Disease Day. So panoorin nyo guys yung Psoriasis Philippines na ating mga kabalat. No? Siya, malapit din sa puso natin. At kasama din natin sila, sir, di ba, sa initiative na mag-push ng front of pack labels. Kaya guys, good night sa inyo, guys. Mabuhay po. Paalam, guys. Thank you po. Bye. Thank you po. Good night, everyone. Night.